Well, anyway, here's the thing that I just gotta say. Ito'y patungkol sa mga small-time content creator na nag-upload ng videos sa YouTube, sa TikTok, sa Reels, sa Instagram, Viber? Wala yata sa Viber. Sa Twitter meron. Oo, meron sa Twitter. Okay. Ito'y para na rin sa lahat. Hindi ko lang to sinasabi sa akin dahil ako naman maliit na content creator din lang. The problem nowadays is if people don't like what you upload or you upload a certain videos that is not friendly to their ears or to their eyes, they won't bother watching it. They will even skip the ads, won't like, and won't subscribe, or even won't comment. And if they comment, they will say nasty things about that, about this, etc. etc. Hindi na nga nakatulong ng buraot pa. So, hindi ba? That's the problem nowadays sa henerasyon ngayon. Mga Gen Z, hindi ko nila lahat but most. Ang gusto nilang video yung mga kalokohan, katarantaduhan, katatawanan, mga expose ng mga illicit type thing, nudity na nagiging trendy na lang ngayon. Dati sa porn tagun-tago ngayon hindi na, lantaran na. I don't know what has come to this age. In this time, wala na yata sa katinuan ng mga tao ngayon. Kung ano yung prangka totoo, yun ang ayaw suportahan. Kung ano yung mga kabulastugan, then doon patuwan-tuwa, kinakalat pa, pinalalaki pa. Worse, ginagaya. Kahit hindi nila alam yung pinasok nila. Tapos bandang huli, rereklamo, magmamakaawa. Anong napala? Kalaboso. Iyan yung mahirap sa panahon ngayon Basta-basta na lang due to trends. Ngayon, tungkol sa video. Ang hardest part to deal with is those closest to you. You know what I'm saying? Closest to you, who they are. Sino pa ba? Mga kapamilya, kadugo mo, kaibigan mo, yan. They won't bother supporting you. Kahit i-advertise mo pa ito. If they don't like it or even like it, well, they'll just, kibit balikat lang. They won't subscribe, they won't like, they won't bother commenting. They won't bother finishing the videos they have just starting to watch. Lalo na pag dun sa mga advertisement, naiirita, inaalis. They don't know that advertisement help the content creator, the blogger per se. Small time ka na nga lang bago hindi ka pa sinusuportahan, ano mangyayari? Sasabihin hindi daw lalago. Well, it's not your problem anymore. The thing is you support. Lumago man o hindi. Malaking tulong, malaking bagay. But if marami kang kieme, walang mangyayari. Most people nowadays are ganyan. Puro kieme, puro kieme. If they don't like what you do, goodbye to you. That's how simple their mentality is. Plain, I don't know, stupidity. Maybe. Kasi yun yun at yun. I'm not stating this or saying this to myself. There's a lot of small-time content blogger creator out there. Be it on YouTube, Reels, TikTok, or Twitter. Yung iba, they will say support me.
Pero pag sila naman ang hininga ng support, they won't support. Just because they don't like the video. Ganun lang. Ganun. What can you call these people? Diba? Pride and egocentric thinking? Maybe. So sana, na sinabi ko, wala tamaan. Bato-bato sa langit, tamaan bukol. If tamaan man sila, then that's not my problem anymore. I'm just stating frankly here what I feel, what I see, and it's not just about me. Marami dyan. So, yun lang. Kung susuporta ka sa isang content vlogger, creator, sumuporta ka na. Bigay mo na yung full support mo, 110%, kahit hindi mo gusto yung pinost na video. Basta ba hindi ka lokohan hindi ka tatawanan, hindi ka eklatan. Pwede ka namang manood ng video, i-play mo. Kung ayaw mong panoorin, hayaan mo lang nandiyan yung cellphone mo. Balikan mo na lang pag tapos na. Ganon din sa panonood ng video advertisement. Then after watching, i-like, i-subscribe, comment, plain simple. Is that a hard thing to do or a problem? Logically, I don't think so. But for others, it's very hard. Parang katamaran na. Sa madaling salita, hindi marunong or hindi makabuhat ng sariling bangko. Kaya in the end, kwak-kwak. Yun ang problema sa kanila. And I don't mean to offend people na makakapanood, makakarinig nitong rantings ko dito sa akin channel, but that's the truth. Hindi ako nagpapaawa. Sinasabi ko lang dito yung katotohanan kasi yun ang nangyayari. Hindi ko sinasabi sa akin at marami ding small time content creator out there sa YouTube, sa Reels, sa Twitter, sa TikTok na hindi nabibigyan ng proper support. Be it kaibigan, kamag-anak or ibang tao. Kasi nga ang trend ngayon kung ano yung kabulastugan, kalokohan, kalibugan or what, that's just it. Doon sila masasaya sa mga walang kwenta. Sabagay, we can't do anything about it. Yan na sila, yan ang utak nila, yan ang pananaw nila. So sa atin, gawin na lang natin yung kung ano yung alam natin. Do it yourself, ika nga. At gumawa tayo ng content hindi para sumikat, para makapagbigay ng konting aral o tips sa mga manunood, sa viewer. Hindi yung puro katatawanan, kabulastugan. Yung iba, nudity or shits like that. That's not good. Wala kang aral na mapupulot doon. Sumaya ka nga. Pero after that, balik ka uli sa problema. So, anong nangyari? Olats. That's how it is. Plain simple. So sana naman, like I said, sa lahat ng small time content creator na vlogger, YouTube man, Reels, Twitter, TikTok, Instagram, support it. Support. Huwag lang do sa sikat at kumikita na. Kasi yung mga malalaki, they won't bother even supporting you. Kahit maging die-hard fans ka pa nila. Kasi kumikita na sila. Wala na silang paki. Ang paki lang nila, lumaki pa ng lumaki yung kanilang figure so that lalaki ang kita nila. Hindi ko nila lahat, pero mostly. So kung susuporta tayo, sumuporta na lang tayo. Lalo na sa maliliit na content vlogger creator. Huwag yung kibit-balikat, dumaan lang. Kasi hindi maganda, unhealthy.
Yun lang.